Congrats, Ate. So, Miss Jenica, meron po ba kayong mensahe sa mga kapamilya you know all over the world about saving grace? Puti ako, pero hindi dahil sila maloloko dahil makikita nila ang kulay ng puti ni Sarah. Pero kahit dito lang sa premiere niya, baka pwede mabawasan ko kayo. Totoo naman. At sabi ko nga kanina, bukod sa kakainisan na, baka nga rin ang pagkakalit. Oo. Baka kasi may dahilan kung bakit gano'n si Sarah. Kaya sa totoo lang, pakiramdam ko, kapag may nagkagusto, parang mas okay na magalit sila. Kasi para lang ma-differentiate natin kung paano dapat magiging at ano yung ayaw natin at malit sila magiging sa natin. For sure, makikita po ng bawat kapamilya ang galing niyo po sa Saving Grace. So, pakinggan po ulit si Miss Jenica Garcia sa Saving Grace. Napakaganda ng sinabi. Yes. Paano nga ba maging isang Maraming See you salamat po. inside. Hello po ulit. Looking very dashing in your suit. Yes. Hello, good afternoon po sa inyo lahat. Support natin ang oversize. Yes. Dahil nabanggit mo ang oversize, ano ang oversize na mensahe ng iyong karakter na gusto mong abangan ng ating mga kapamilya? Ang lalim ng hininga niya doon. Ay, oh my goodness. I'm just so glad na finally, medyo nakakabitaw na ako kay Chito kasi ang bigat eh. Ang bigat ng Chito talaga. But I am glad na itong mga ganitong klaseng tao, meron silang representation through this project. Kasi meron pinanggagalingan yung dahilan kung bakit sila naging. Abangan namin yung dahilan kung paano ka naging gano'n. Maraming salamat, Christian. We'll see you. You're looking very stunning and beautiful as always. So, Miss Janice, maybe you have a special message kung ano pong pwede kapalan ng ating mga pamilya dito po sa Saving Grace. I think the mothers will really appreciate how we show na iba-iba ang klase ng anak. I think may excited sila, natutuwa sila. They will feel vindicated. And then the children might feel bad about isa ba? Ganun pala yun. Maraming salamat. Maganda na sa invitation. Yes, tama po yan. And once again, the one and only Miss Janice Catalan. See you. See you inside. Dashing na. So, Sarah, ayun, you are a news producer and Saving Grace. What can you tell our pamilyas tungkol sa iyong role as a news producer? My role as a TV producer, ako yung TV producer ni Ate Shawi. So, nanaharap kami ng mga kwento na yung mga kwento. So, ako yung naharap ng kwento ni Grace, yung isang walang bata. So, yung kami na-involve sa kwento niya. And spoilers. It's not spoilers. So yun na lang, yun ang sasabihin ko. So exciting kasi yun ang focal point ng kanyang character nito. Hindi tungkol sa pagmamahal, pero tungkol sa istorya na magagamit. Yes. See you inside. Thanks again, sa Being here, tatanong ko sana namin kayo ano yung gusto ko sabihin sa ating mga kapamilya para sa iyo unang teleserye ng Lead. thank you po and maraming salamat po once again, Miss Zia Grace. Thank you so much and we'll see you inside, right? Are you super excited for Saving Grace? Yes, and I'm sure everyone is excited to see you and of course Miss Julia Montes. So thank you, Zia. We'll see you inside. Thank you, Zia. Yeah. Once again, everybody, please welcome Miss Julia
tumayong ina, nagpakananay sa'yo, or mismo nanay. So, marami kayong lesson. Siguro ngayon pala, simulan nyo nang sabihin sa mga nanay ninyo. Maraming salamat. Thank you so much, Miss Julia. Gandang insight from the one and only Julia Cortez. Abangan niyo. Maraming nagtatanong bakit kailangan gawin ito. Samantalang magaling din ang mga Filipino na gumawa ng original story. It is our little contribution to putting to the front the issues of child labor and child abuse in the Philippines. When you look around, marami pa rin po kayo nakikitang mga batang nagtitinda ng sampagita, mga batang lalaking nagbubuhat ng mga palay sa bigas at palay sa palengke. May mga batas tayo, ngunit ang realidad, it has been a status quo in our country. And poverty has always been the excuse. I always tell my actors that character is theme. And each one of them will tell a story, will portray a journey, and from which the audience would learn from. Gusto ko pong magpasalamat, unang-una kay Julia, dahil sa napakahirap na pagganap niya sa role ni Ana. Hindi madali dahil sa kwento, kinulong niya yung sarili niya sa isang sitwasyon kung saan marami sa atin, social media should have brought us together. No? Yun yung aim ng social media. But nowadays, when you look inside your house over dinner, most of your children, they are on cell phones. And undeniably, we all suffer from a certain sense of poverty, of being unwanted. Here in the show, you will see that each character is designed to portray a certain sense of isolation, being unwanted. I'd like to thank Amazon Prime Videos. This is my second project with them. Miss Charlene, thank you very much. After Lin Lang, we have Saving Grace again. Thank you. An appreciation also goes for my Tita Cory Vidanes, who pushed for this story. Your predecessors might have set up what has become of ABS-CBN, but ma'am, you have been facing the most difficult time in the history of Philippine television, and you're doing great. Your support for stories for children, families, mothers and women, ma'am, we will be behind you rallying for all your causes. Thank you very much. I'd also like to thank Sir Deo. The last few projects na talagang inupuan niya si Julia at pinagandaan yung pagbabalik. Sir, ito po yung kabuuan ng vision ninyo. Please guide us. Please, you are near to God. Pabulong po ng konting dasal na tulungan yung show natin. I'd like also to say thank you to the head of Dreamscape, Ms. Kylie Manalo Balagtas. Ma'am, your silent support is a steady and constant inspiration for all of us doing this very difficult project. Sir Rondel, our executive head for the creative, is a batchmate when we entered ABS-CBN 33 years ago. And we were the workforce, the working ants of the show. And I was a writer and AD for Maalaala Mo Kaya, and Sir Rondel has been writing the top rating shows of the company. In your silence and your generosity, sir, I recognize and celebrate your contribution to the company. Idol, thank you.
I would have wanted to say thank you to all the people behind the camera, but they were already mentioned earlier. Second to the last, I'd like to thank all our friends from the press. Kayo po ang lagi naming kasabwat at kadamay in making the industry exciting. Thank you very much po. Sa inyong lahat na dumalo dito, hihingi po ako ng pabor. The digital space is the next biggest thing that happened since the last industrial revolution, and it changed so many businesses. Malls abroad are closing. The television industry is dying. So hihingi po ako ng pabor sa inyo. Pagkatapos po ng palabas, help us spread the beautiful story that is Saving Grace. I had thanked Prime Videos earlier on for giving us a platform. It's always nice that we find Filipino shows given the international attention. We will be aired in 204 territories. 3 weeks ago, I was on an elevator in a mall, and as I was pressing the keypad, I saw 6 films being exhibited, and there is no Filipino film exhibited that week. So, sama-sama po nating bigyan ng boses, let the unheard voices of those who are isolated, unwanted, and abandoned. And by you sharing good words about the show, malaki po ang may tutulong ninyo. Maraming salamat po. Sa'yo. Gaya nga po ng sinasabi ko before, sobrang importante sa akin ang project na to. Not because bumalik sa work, but because special to dahil kay Sir Deo. This project ginawa ko is because of Sir Deo. Sadly, wala siya ngayon to see this outcome. Lahat po na nakita nyo ngayon, hindi po ito mabubuo ng isa, dalawa, buong pamilya po ito ng Saving Grace, from on-cam hanggang off-cam. Puso ng on-cam artist hanggang off-cam ng mga workers po namin. Lahat po kami nagbigay ng puso dito, kaya sobrang special ng project. Kung anong natutunan ko naman po kay Ana, siguro hindi lang natutunan nakarelate ako kay Ana kasi may ugali po akong nagwo-wall din ako. So it's really hard to open up, especially kapag yun yung takot mo. And with Ana, yun yung kaya hirap na hirap akong i-portray yung role, especially the first part, the first episode na nakita nyo. Kasi ang hirap magpigil, especially kung nakita nyo na yung galing ng bata. Sobrang inosente, sobrang raw. Tapos kapag umiiyak na siya, kailangan kong pigilan na huwag ako madala kasi kailangan maklaro ko sa tao na hindi ako emosyonal na tao. Kasi ang dami kong pinagdaanan, hold up akong tao. So ang hirap-hirap nun. So parang ang dami lang factor na natutunan ko kay Ana sa pagpapatawad, sa pag-open, sa ang pagmamahal wala palang measure, talagang malalim. Hindi lang sa pagiging ina, sa pagiging anak, sa pagiging kaibigan, sa pagiging kung ano man yung relationship na meron ka sa buhay mo. Malalim pala talaga siya. So ang love talaga sobrang laking factor sa buhay natin. So, hindi lang talaga sa acting yung naging effect ng show na ito para sa'yo. Talagang sa iba bang parts ng life, di ba? Ganun kalaki yung impact ng Saving Grace. Thank you very much, Ms. Julia Montes. Ngayon naman, this is for Jenica. This question is for you. Mula pa rin kay Naz Tabares of Pelikula Mania. Bilang ina, ano ang gagawin mo kapag may nakilala kang bata na inaabuso ng magulang? Hindi ko siya kikidnapin. Hindi ko siya sobrang... Sorry, nare-relate ko kasi yung nangyari kay Ana. Pakiramdam ko, kahit naman hindi ako isang ina, at sana ganun din yung lahat ng tao, di natin kailangan sana ma-experience magkaroon ng anak para malaman kung ano ang tama sa mali. Para magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa mga taong mas may alam
kung ano ba at paano solusyonan ang mga bagay. Kasi iba din kasi yung child abuse. Kumbaga sa ibang bansa, may makita ka lang na batang nagtitinda, child abuse na yun, pero dito sa Pilipinas, we see it everywhere. And minsan kahit kausapin natin sa kanila, parang na-ingrain na rin na normal na lang yung ginagawa nila. So, syempre dyan, kasama dyan yung prayers, pero syempre, kilos-kilos din. Huwag tayong magtatakip ng tenga, hindi tayo wala naman akong connection dyan eh. Lalo na kung first hand mong na-experience at nakikita. So ikaw, you're someone na who would do something, talagang magte-take action kapag may nakita kang bata na inaabuso. Yes, take action talaga. Kasi ang salita ng naawa ko, sana maligtas ko siya. Salita lang naman yun hanggat hindi mo ginagawa ng paraan. Napakalayo dun sa character mong kinaiinisan namin kanina ba? Oo. Sundutin ko na rin, Jenica, kasi nga ang daming talagang, kayo ni Christian talagang inis na inis daw. Ganon. So, of course, this is a mark na sobrang effective ninyo dun sa roles ninyo. Gusto niyo bang mag-react din dun sa mga sinabi nila sa inyo? Thank you. Sorry po. I guess hindi ko maililipad yung karakter if not because of our directors, Direk FM and Direk Dolly and si Danix na talagang nagbigay ng oras para sagutin lahat ng mga tanong sa isip ko kasi nung una ko tong ginagawa, para akong sabog. Hindi ko alam kung paano ilalapat yung mga paa ko dun sa shoes ng character. But sa patience nila, umokay naman, awa ni God. Thank you. Salamat. Thank you po. Mas pagrabi pa po ito ng pagrabi. Sana wag niyo akong pukpukin ng payong sa labas. So wala pa tong napapanood namin? Wala pa yon. Abangan nyo pa? Wala. May itataas pa yung sungay ko dito. Ay! Yes, Jenica? Handa ako sa bashing. Parang pakiramdam ko kapag hindi ako nakakuha ng bashing, baka hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko. Sana talaga sulit. Kasi yung role ni Sarah talagang mentally draining. Yeah. Sobrang gusto na namin Mentally draining talaga siya. Ang hirap kapag ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na kailangan mo ng lalaki para mabuhay. Na parang trinabaho mo na hindi maging ganun. Trinabaho mo yung lakas mo na kaya kong tumayo mag-isa, tapos ibabalik mo yung karakter mo sa isang babae na hindi kayang tumayo sa sarili niyang paa kung wala yung nobyo niya. Ang hirap. Yung feeling kong taon kong pinaghirapan na pagtagumpayan dahil sa isang proyekto, kakalimutan mo na lang ulit para magawa mo ng wasto. Yun. Kumbaga taliwas to sa values mo as a person, pero para sa karakter, kinailangan mong ilagay yung sarili mo ulit dun sa ganong sitwasyon. So, grabe yung sakripisyo na yun, no? Na ginagawa ng actors natin sa Saving Grace. So, we can see na hindi lang to basta-bastang project talaga, napakalalim din ng pinagdaraanan ng ating mga actors. And congratulations dahil napaka-effective, at sobrang believable talaga pag pinapanood namin kayo. Okay, thank you for your sacrifices. Yes, hindi madali yung ginagawa ninyo. And this time naman, let's go to Mr. Sam Milby. Hi, Sam! Gulat siya. Hi! Hi, Sam. Good evening. Hello daw, sabi ni Ate Shar Opulensya. She's sorry she can't be with you today. Yes, but this is for you, sabi niya. Sabi ng nagtatanong, oo, Sam. Ano ang mga pinaghuhugutan mo ng inspirasyon para maisabuhay ang karakter mo sa Saving Grace? O, di ba sa'yo talaga napunta yung malalim na Tagalog sa... Let me translate. Saan yung hugot ko para sa character ko? Where do you draw inspiration from to bring life to your character? No one specific actually eh.
And salamat sa mga press na nandito and sana na nag-enjoy kayo. And para alam nyo, sa second episode, dun kami lalabas ni Ate Shawi, ako, and Elise. But yung hugot ko para sa character ko, actually wala namang tao. I mean, there's no one that I'm grabbing my inspiration from. I actually, sa mga directors namin, actually, yung si Direk FM, si Direk Dolly. Hindi ba bitter ka dito? Ex lang. And kahit pa paano, nakaka-relate ako sa character ko. Yung moral compass niya, there's other things na hindi ko pwedeng sabihin kasi magsaspoil yung kwento about the past. But there's a lot of characteristics kay Julius at ako that I can actually relate to. So kahit pa paano, I'm able to use myself in a way to relate to the character. So, bawal pa po sabihin kung ano yung character niya, no? Basta episode 2. I feel like yung daw. mga gusto kong sabihin, may spoilers eh, so... Tagalog kasi yung tanong na. Grabe naman. Ay, nabasa na ako. Hindi, bumulong na si Miss Danica. May surprise kasi ng mga connections. Hindi pa talaga, para lang sa maganda yung experience natin. Para sa atin din to, di ba? It's for our own good. Para maganda ang ating viewing experience, huwag nating i-spoil. Tama naman. Okay, now this next question is for Miss Danica Domingo, Direk FM Reyes, and Direk Dolly Dulu. Okay. Anong extra mile efforts ang ginawa nyo para mabigyan ng justice ang original version nito na Mother na tinaguri ang most exported title sa Asia? Yung extra mile efforts daw po. Ano bang mga ginawa natin? Na translator. Nag-interview kami ng mga psychologists. Tapos sa research yan, si Alan Quadra, isa siya kasama sa team namin. So may mga kinausap kami na psychologist na syempre tinignan din namin ano ba yung difference ng Japanese, yung original version, sa Filipino version. Kasi kailangan maramdaman natin yung touch ng pagiging Pilipino ng material because it's an adaptation. So yun. Second, the biggest extra mile sa writing and sa mounting. If you will, I've studied seven versions of it. Wow! Pinanood niyo po lahat? Yes. Wow! Okay. When they were presenting it to me, sabi ko, oh, the story sounds familiar. Kasi there's a Korean version of that. Pero ang sabi kasi, Nippon. So I didn't know na ang original pala yung Japanese. So right after the presentation to me, pinanood ko na, and then I learned that there's a Turkish version, Myanmar, may Hong Kong, so pinanood ko isa-isa. I'd like to think that in the storytelling, most of the other versions, they took an omniscient point of view, medyo singular. Pero yung Filipino version, I was talking kanina in my opening remarks that character is theme. Yun ang advocacy ko lagi. No? Kahit sinasabi nyo, maski yung mga kontrabida, parang ganun, di ba? Yung nakakagalit. Napakadelikado kasi ng material. Kaya, kinailangan naming latagan ng malinaw na kwento, yung bawat character. At makikita mo pag natapos mo yung series, may kumpletong journey yan. Wala kaming isang pinabayaan. Kasi, the source of the wound of each character is, yung coming from this poverty of being unwanted. Yung sugat na itanim sa'yo, yun din yung ginagamit mong panugat. And in this case, yung ginawa dun sa bata. I was so amazed at Alex's insight about Julia's character. To me, she did the most difficult character in the series. Kasi, sabi nga ni Alex kanina, maaaring hindi ko pa maintindihan, pero ang linaw ng wall. That is a very good example of a wound.
knowing Julia as an actress, she's very giving. Yung nag-explain pa lang ako, umiiyak na. Nag-rehearse kami, umiiyak na. And then the discipline to cut off the emotion and go to the character, it's so difficult. Kaya yung ending, umiiyak ka sa bata pero ang strong kumukulong emosyon kay Julia na aalis pa. Danica earlier mentioned about the hard choices. Direct Ali expressed a very good synthesis of the inner journey of Julia. Yung gumawa siya ng isang bagay, dinesisyon na niya sa moment na yun. Pwede mong tignang mali, pwedeng may tumingin na tama. Pero ikaw, pag nakaharap ka na sa punto na you have to save somebody, you have to love somebody, you have to do something. Hindi mo alam kung anong tatakbo sa isipan mo, kung saan ka aabot na desisyon. So, that is a very, very, hindi lang extra mile. Ang hirap gawin. Ang laki-laki kasi, pag may iniwanan kaming isang bagay na hindi may paliwanag, susugat yun sa manonood. And if our advocacy is, you know, to embrace the abandon, walang exclusion. Yes, ang ganda, no? Grabe talaga yung extra mile. Hindi lang, kumbaga, ginaya yung ibang versions. Ito talagang pinag-isipan bawat character may arc at talagang tatapusin. Nakaka-excite kasi hindi tayo mabibitin sa ending. Yes, go ahead, Direk Dolly. Yun, siguro dadagdagan ko lang yung sinabi nila. Feeling ko, sa ibang versions kasi ng character, it was really focused on Anna and the kid, the teacher and the kid. Pero sa version natin sa Pilipinas, we really took, hinimay yung bawat karakter na parte ng kwento. Kumbaga, we wanna, yun nga, kasi the topic of the series is very delicate in terms of kung ano yung magiging epekto niya sa manonood. Mali yung ginawa, masakit yung ginawa, pero gray area siya eh. Depende din sa character. Depende rin sa point of view ng mga characters. So gusto namin dito, in-expound talaga natin yung rason kung bakit sila umabot dun sa puntong iyon at kung bakit at that particular moment, ganito yung point of view nila doon sa nangyayari. And I think doon kasi magaling yung Pilipino, di ba? Doon tayo magaling, doon sa, minsan kahit yung mga audience, hindi mo man kailangan i-explain, pero i-explain ko. Di ba? Para walang para clear, kasi syempre, the topic is very sensitive, child abuse, di ba? And it's very relevant in the Philippines, even though if we don't wanna admit it, di ba? Yun nga yung lagi sinasabi, nakikita pero wala tayong ginagawa. Same yun sa nangyayari dito sa Saving Grace. Nakikita pero karamihan walang ginagawa, pero may isang nakakita at may isang may ginawa. At dun sa pagkagagawa niya dun sa pagsasave niya dun sa kid na yun, it affected everybody else. And we really took time to explain or at least showcase yung mga different reasons and yung complexity ng desisyon ng bawat isa sa kanila. And which they did very well sa mga characters na to, even dun sa mga wala dito. Kasi lahat ng supporting cast, meron silang ambag at meron sila talagang pinupush dun sa kwento eh. Na very, yun nga, kasi dun sa Japanese version, nangyayari lang siya, pero hindi mo sila naiintindihan. Kasi ganun yung treatment nila. Sa atin, talagang pinapakita natin, sinasabi natin, binabackstoryhan natin yung bawat characters. Kasi nga, we want people to see the situation and decide for themselves if what they're doing is right or wrong. Kasi hindi kami nagbibigay na ito talaga yung dapat nating gawin. Kumbaga dito, binibigay namin yung, pinapakita lang namin at ang option ay nasa audience talaga siya. Sa paano niya iintindihin, kung kanino siya makaka-relate. Kasi everybody has in their own mind a reason why they're doing that. Diba? Even Chito and Sarah, kahit gaano kasama yung tingin natin sa kanila, pero meron silang pinanggagalingang characters. Even yung characters ni Sam at saka ni Elise, maiintindihan niyo sa future episodes, bakit ganun sila umabot doon. And even lalo kay Julia, sa character ni Anna, na ang lalim talaga nung pinanghuhugutan ng character, kaya siya ganon sa simula. And even si Zia, yung Grace na
walang kamalay-malay, pero makikita mo siyang lumalaki sa duration ng buong series na to. Lumalaki siya sa mata nyo, sa mata nating lahat. At yung sa paglaki niya, lumalaki din yung iba't ibang mga characters na hindi nila pala alam na meron silang problema. Nakikita lang nila na aapektuhan sila nung batang ito. Yung decision nito. So yun yung, I think, yung extra, super extra mile na binigay talaga ng creatives and the actors for this Filipino version. And thank you. DJ, sorry, I Yes, just po. want to clarify that what we're saying now is we're not saying that one is better or the other is lesser. No, kasi may cultural differences. Diba? So if you mention the Japanese version, restrained kasi sila. Quiet yung culture. Ganun din when you see the Turkish. I am just amazed at how Alvin noticed yung difference nung Filipino version. Kasi sabi niya, napanood ko yung Korean version, but I'd say. Kasi me as a director, it's so difficult to detach. Kasi you're so close to the material already. Sometimes, mahirap mong ma-detach or makitang objectively. But when Alvin commented that, I think I'd like to say from the actors to the writers and all the artists involved, iba pa rin talaga yung puso ng Pilipinas. And thank you for going the extra mile. Kasi talagang minsan kailangan ng Filipino audience yan eh. At alam nyo kung ano yung kailangan ng Filipino audience, paano mas mapaganda sa kultura natin. At effective naman kanina nakita natin yung iyak ng lahat, yung pag-intindi natin sa bawat character. Thank you very much po. And now let's go to our next question. This is coming from Mr. Alan Sancon of Stars Photog. And this is for you, Julia. Yes. Ang tanong, ito rin, curious tayong lahat na malaman to. Julia, how excited are you to work with the megastar, Miss Sharon Cuneta? Sobrang happy syempre po, and sobrang bitin kasi yung experience namin sa Provinciano. Kapag ka-eksena nyo ang isang megastar, sobrang lalamunin ka ng emosyon on and off cam because sobrang generous na as a person and as an actress. So parang napaka-bless ko po na mapasama lagi sa casting ng lahat generous. Dahil more than anything, sa sobrang hiyain ko, hindi po ako makatanggap ng papuri ng ako as a person. Kasi lagi ko po sinasabi, hindi ko magagawa ang isang bagay nang wala ang bawat isa. From directors, actors, the writers, and everybody hanggang sa off-cam, mga boys, kasi sila yung minsan, pag nabibigatan na ako sa mga eksena, sila yung kabiruan ko para lang huminga ng konti. So parang ang lagi ko lang po sinasabi ko, ano man yung nakikita ng tao sa akin, hindi ako yun lang. Maraming factor ang tao. So with Miss Megastar, hindi ako nahihirapan kasi makita ko pa lang yung mata niya, talagang bubuhos na yung emosyon. And malalaman nyo sa story kapag napanood nyo kung bakit ko sinabing napaka-generous. Kasi umabot sa punto pong hindi ko na kailangan rin mag-motivate. Tignan ko lang siya, iiyak na ako. Kasi ganun siya ka-generous as a person. So, napakaswerte ko lang po talaga. All good words from Miss Julia Montes about Miss Sharon Cuneta. Excited na kami mapanood yung eksena niyo together. Nabitin kami dito sa pilot episode, pero aabangan po natin yan. Again, sa Prime Video po, Saving Grace. Thank you po sa inyong question, Mr. Alan Sancon. And now, let's proceed to Jeffrey Olila Garcia's question from Jeff Oligar TV. This is for Christian. Okay. Ako rin po yung magbabasa ng question. Oo. Sorry. Alam ko naghahanap ka dyan. Ako rin magbabasa. So, Christian, napaka-flexible mo. Kasi every role na ginagampanan mo, memorable at minamahal namin. Sa pagkakataong ito, paano mo pinaghandaan ang role na ito bilang si Chito na isang bad guy? Una po siguro, hinanap ko yung tao, yung puso kay Chito. Kasi hindi, ako po kasi naniniwala ko, hindi, ang isang tao, hindi siya pinanganak na may sumay na. Hinubog siya nung mga tao sa paligid niya,
hinubog siya ng mga pagkakataon sa paligid niya. Ayun yung, though, wala sa script, no? Pero si Danix and ang mga directors ko, generous enough to give time para ipaintindi sa akin kung saan nagmula si Chito. Ako kasi yung type po ng actor na hindi ko mabigyan ng hininga yung isang karakter nang hindi ko alam kung saan siya nagmumula. So, yung kanina nabanggit ko, at first parang nangangapa ako. Hindi ko alam kung paano ko ibubuhayin yung karakter dahil ayoko naman nung basta ka lang masama. Ayoko lang nang basta demonyo ka lang. Gusto ko kahit siguro hindi klaro kung ano yung pinagmula ni Chito, gusto kong makita yun sa mga mata ko siguro. Sa bawat eksenang ibinibigay ko. Yeah. And just like any other characters na ginagawa ko, prayers talaga na makabalik ako sa sarili ko. Oo, kasi when I portray a character, binibigay ko kasi talaga yung buong ako. Which is minsan nakakatakot, pero wala, mahal ko tong ginagawa ko eh. Ganun katindi yung preparation, no? Nasamahan na ng prayers. Oo, Ganun lagi na siya. naman. Oo. Prayers talaga. Before and after kung gumawa ng isang eksena, laging prayers. Lalo na sa characters niya, sabi niya nga ni Jenica kanina, emotionally draining talaga and mentally, no? O, iba yung effect. Thank you so much, Christian. And now, for Sir Eric Fructuoso, the Guapings. Nakasama natin ngayon, yes. Hello po, pinapanood ko po kayo. Ay, nakakakilig. Okay. So, Sir Eric, this question is for you. Ano ba ang dapat abangan sa character mo? Ano ba yung magiging papel mo sa buhay ni Grace? Ako parang sagot ni Samto, malaming spoiler alert. Pero yung character ko ni Oscar Jimenez, yung ginalapan ko, siya yung police na mag-investigate sa lahat nito. So hanggang doon lang muna pwede ko sabihin. Tsaka gwapo si Oscar dito. Paano niyo pinaghandaan yun, Sir Eric? Bale, wala ng preparations. Hindi, syempre naligo muna. Pinay ka pa, di ba? So, basta maganda yung... at first kasi, nung sinabi sa akin na policing role, okay, police. Tapos, nung nakausap ko na si Direk FM, nung nagbasa na ako ng script sa 30 plus years kong nagtatrabaho, nagbasa na talaga ako. Hindi, syempre, di ba, trabaho lang, pero this time, kin-explain sa akin nila direct na yung karakter mo, ikaw yung pinaka, lahat ng sagot na hihintay ng audience manggagaling sa'yo. So doon ako na parang talaga, nung binasa ko na, oo nga. Oo nga, kailangan ko na ayusin. So, ayun. Pero this time, dahil alam ko magaling naman ako artista, pero... Iniwala kami doon. Dahil this time, nag-surrender ako. Direct, guide niyo ako. Direct kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ako magmamarunong dito, turuan niyo ako. Kahit sa cast, lalo na kay Christian, para nag-i-eksena kami, nag-uusap muna kami, pinag-uusapan namin, paano mo gusto? Paano natin gagawin to? Anong energy mo hanggang saan tayo? Para mag-in sync. Kasi minsan sa mga iba, it's usually magaling yung isa, hindi naman masyado, hindi pumapantay yung eksena. So kami, kung mataas tayo, kung mababa tayo. Ganon kami mag-usap, tsaka nag-aalalayan talaga kami. So I'm very proud of this show na to. Looking forward talaga na mapanood. Ayun lang po, maraming salamat. And thank you sa lahat. Ay additional info dun kay Eric. Outnumbered kasi dahil puro mothers eh.
yung nasa kwento, he carries the story of the fathers. So, maraming tatay yung nakaka-identify sa kanya. Ngayon mo lang nalaman, Eric. Dali! Nagulat na nagbasa, ha? Alam ko naman yun. I was paying attention naman. Nagbasa naman ako na skin. Ang cute. Pero yun nga, no, hindi lang bala yung creatives or team behind it yung nag-extra mile. Kahit ang actors natin, kita natin ngayon, di ba? May mga iba silang ginagawa sa mga usual nilang ginagawa sa ibang projects. Dito may extra mile, may pag-uusap sa anong atake natin dito, di ba? Ang ganda marinig. May prayers din, oo, di ba? Ang ganda malaman itong mga behind the scenes na kwento. Thank you po for being generous with your answers. Okay, ito naman for Elise! Hi, Elise! Hello. Hello to everybody sa ating press friends. Alam ko medyo mahaba ang afternoon and gabi natin, but thank you all for being here. Ito na ang iyong question. Parang beauty queen na. Here is your question, Elise. Marami ka na rin karakter na nagawa. Pero, ano ang pinagkaiba ng role mo sa Saving Grace sa ibang nagawa mo na? I think every role na natatanggap ko recently, mas nakaka-connect ako sa kanila. Mas natutuwa ako actually kasi mas nagiging mature yung, in a sense na hindi kailangan magpakita ng, skin. More skin doesn't mean more mature roles. So natutuwa lang ako kasi nabibigyan ako ng role na hindi kailangan ganun, pero makikita mo na nagmamature yung bawat character na binibigay sa akin. Which, laking pasasalamat ko din syempre. Yun nga kay Sir Deo, Dreamscape, because ever since sila yung nagtitiwala. And, ayun, masasabi ko lang kay Jessica, mas dito ko nakakonect sa isang character. Dito ko naramdaman yung all kinds of emotions. And actually sa personal kong, sa sarili ko, mas meron akong na-discover sa sarili ko dahil ginawa ko tong character na to. Well, mukha talagang naging mind-blowing and life-changing ang Saving Grace para sa lahat ng ating cast members. So we're very, very happy to see that and we can't wait to meet your character, Elise, in the episodes to come. Alright, now we're down to our last 4 questions. Maraming salamat sa lahat po na nag-send ng inyong questions. This one is coming from Chad of Manila Feed and this is for Miss Julia Montes. As someone who has portrayed a wide range of characters throughout your career, how does this role in Saving Grace push your boundaries as an actress? And if you can share your unforgettable scenes and why? Dun sa last question po na unforgettable scenes, mahirap kasi para sa akin lahat ng scenes sobrang tatak, sobrang importante at sobrang mahalaga. I can say siguro, when you watch Saving Grace, there's a part of you na nahihil. Kasi for me, playing the role of Anna, may nahihil sa akin na akala ko wala na, akala ko okay na. And then, eto na ako, stronger Julia or Mara in real life, na haharap sa tao na eto na ako, okay, stronger version of me. Pero nung piniplay ko yung role ni Anna, napapapray talaga ako na, grabe, may mga nagre-resurface na feeling. So sana, kaya ko lang siya nabanggit because sana tayo while watching it, it's not just pinapanood yung series dahil maganda yung pagkakagawa ng sa kakilim ko na maganda yung pagkakagawa. Siyempre. May lisensya kang i-claim yun, Julia. Kiniklaim na po namin kasi pinagkahirapan po namin. Yung ganun po, ito siguro sana maging journey nating lahat. Kasi being a child abuse, survivor or currently going through that, mahirap na walang tao, maski isa, na makikinig, maniniwala sa'yo o tutulong sa'yo. Kaya,
Kaya yun, sana pag nakakakita tayo ng whatever scenario, don't be scared to help or even ask if are you okay because it's really malaking bagay para sa taong yun. So, yeah, let's just be kind. Yun. Kanina nga, naalala ko dun sa sinabi mo yung tinanong ng bata, naniniwala po kayo sa akin? Diba? Oo. So, malaking bagay. Na-insert na naman yun ng ating magagaling na creatives sa storya. Julia, sorry, may isa pa kasing may isa pang question. Pero sige, rest ka muna dyan. Dito muna tayo sa ating next question. Okay. Alright, this is for Christian and Jenica. Yes, ang inyong tandem na talagang nakaka-high blood sa amin. Okay, so the question is, gaano kagaan o kabigat ang role mo sa Saving Grace bilang abusadong magulang ni Mary Grace o bilang isang kontrabida? Medyo napahagingan nyo na to kanina na talagang napaka-bigat nga nito at mentally draining, but would you like to expound? Yung nung nai-offer sa akin yung project, isa lang yung sinabi ko sa sarili ko, it's about time for me to heal. It's about time for me to heal through grace. Ipapanalo ko ni Grace. Ang tawag nito, gusto kong husayan nung in-offer sa akin tong project, sabi ko talaga paghuhusayan ko to. Hindi dahil ando na yung ang gagaling nung cast ng mga directors, husay nung pagkakasulat, pero paghuhusayan ko to dahil it's about time for people like Chito to be seen and to be heard. Kahit wala doon sa script kung ano yung pinanggalingan ni Chito, pero sana yung mga bata na kagaya ni Grace before, ay may panalo ng serye na ito na at the end of the tunnel, merong liwanag talaga. Meron. Napakalalim pala ng pinaghuhugutan ni Christian for this role. Thank you for sharing that. Hindi madaling aminin yun, no, sa buong mundo. Pero inamin mo dito, Christian, thank you. And sana nga ganyan din yung ma-feel ng lahat ng mga dumadaan dyan o may pinagdaanan na katulad ng pinagdaanan nyo. Pag napanood nila itong Saving Grace, mag-heal. Thank you, Christian. Okay, now let's go to our next question. We're down to our last two po. This is for the directors and our head writers. Pero mukhang directors na lang po yung magsasagot. Andyan po ba ang ating head writer, Ms. Danis? Andyan din po. Sige po, tingnan po natin kung willing po siyang sumagot. Okay, ang tanong po, gaano kahirap i-adapt yung movie na ito from the Japanese original para pumatok sa Filipino audiences? Ano kayang differences ng adaptation from the original? So kanina, na-discuss na rin to, no, na yung mga extra mile that they went through para lang mai-adapt ito sa Filipino audiences. So ano na lang siguro po yung differences daw? Marami. Yung in terms of characters, may mga characters sa Filipino version na hindi nag-i-exist sa Japanese version. Pwede po ba malaman kung alin doon? May napanood na. Si Sam. Mismo? Nag-i-exist yung character ni Sam, pero in a different light. Tapos, sino pa? May isa pa, si Elise. Yun. Hindi sila nag-i-exist dun sa Japanese version. Pero more than anything, ayun nga, sinasabi, si Tita Fe. Yun. Tsaka yung roles ng mothers, iba sa Filipino version at sa Japanese version. Tapos, katulad nung dinidiscuss kanina ni Direct FMR, pag tinignan nyo kasi yung original version sa Japanese version, ang tinitignan mo lang na track, yung character ni Anna and ni ano. But dito, meron siyang effect na lahat pala sila konektado. At lahat ng connection nila ay nangyari because of Grace's character. So pag tinignan nyo din, may reason bakit Saving Grace yung title niya. Kasi
may mga characters na Grace din yung pangalan. So it's a different way of saving each time. So yun. At saka yung pag-Philippinize, kung mapapansin nyo, kung may nakapanood po nung Japanese at nung Korean, mapapansin nyo sa Filipino, pinapakita natin yung role ng community sa usapin ng child abuse. Kasi culturally po kasi sa ibang bansa, nangyayari yung child abuse na walang nakakaalam halos. Pero kasi kultura nating mga Pilipino, yung komunidad, na kahit sabihin nyo na mga marites yan, na mga meron silang nakikita. So parang inaano rin din namin, pag nakakakita nga tayo ng abuse as a community, ano ba yung ginagawa natin bilang mga tao? So, yun. Tsaka pinakita din natin dito yung ganda ng Pilipinas. Yung di ba yung parang ganda ng relationship ng mga Pinoy. Di ba yung like for example sa character ni Miss Fe de los Reyes, yung gaano ka-importante yung support system for each character. Tsaka mas pinaangat natin dito yung story of healing, katulad ng sinasabi ni Julia. Kasi parang yung intention naman yung show, hindi lang para magpaiyak. Gusto din namin as storytellers na yung mga nanonood, magkaroon din sila ng pagtingin sa buhay nila, especially after lahat ng nangyari sa atin after the COVID. Ayun, sa lahat ng mga dilubyo na pinagdaanan natin bilang mga tao, yung mag-take effort tayo to our own healing para hindi natin mapasa sa iba yung pain. So, thank you. Tsaka feel ko yung difference din dito sa version na to, no? I think the very Filipino kasi talaga, yung siksik talaga siya sa may mga action, suspense, sabunutan, suntukan. Lahat na medyo doon sa ibang versions kasi toned down siya. So dito, dahil tayo to, dito yung talaga yung mga panlasa na gusto natin. Tsaka, so marami kang aabangang mga chase scenes, sampalan scenes, sabunutan scenes. So punong-puno rin siya ng ganoon. Syempre, yung challenge kasi is, diba, how do you retain the original version but at the same time really twist it up to our taste, diba, taste buds ng mga Pinoy. So very creative din yung mga ito at yung mga pagbabagong ginawa at mga pagbabagong dinagdag namin, syempre para ma-excite yung audience namin. Pero at the same time, needed talaga siya doon sa scene. So hindi lang naman namin siya nilagay just because we wanna create some buzz, diba? But it was really necessary to put the scene that high or that low para dun sa mas ma-feel natin. Kasi I think nag-highlight talaga dito sa version na natin is yung suspense, diba? Yung paghahanap kay Ana at kay Grace na buong community na nga ang gumagalaw para hanapin siya dahil doon sa character din ni Miss Mega. Kasi sa Japanese version, hindi naman TV personality yung character ni Sharon, diba? So ito, si Sharon, dinaway niya yung buong Pilipinas doon sa paghahanap. So I think yun ay malaking factor kung bakit umangat yung version na ito in terms of suspense, in terms of action scenes, in terms of confrontational scenes, ganyan. So yun yung feeling ko aabangan din ng mga tao, especially, diba, magkaharap-harap yung mga Sharon, Janice, diba? Lahat ng mga inaabangan yung characters na artista din. So meron silang mga highlights. So yun yung mga dagdag din. So kahit napanood nyo na yung ibang version, ang daming aabangan pa ditong bago. Ang daming differences. Ang gustong-gusto ko talaga na parang, hindi ko alam kung in-adapt nyo ba yun sa Pinoy. Doon ba sa original, may buntis talagang teacher? Kasi, very di ba? Very Pinoy. May teacher ka lagi na buntis. Oo. Di ba? Lagi mga anak na, gano'n. Yes, ang ganda ng addition na yun. Okay, now let's go to our last question. This is, of course, for Miss Julia Montes. Ang Saving Grace, ang tinuturing na biggest comeback mo sa prime time ngayon. Kilala ka rin bilang isang magaling na aktres sa bansa. Ano ang mga ginawa mong paghahanda para sa biggest comeback na ito?
Welcome back, by the way. Palakpakan naman natin si Miss Julia Montes. Napakaganda ng kanyang comeback nito. Actually, preparation, yun nga sabi ko nga po, napakaswerte ko na hindi ko naman nagagawa to kung wala ang bawat isa. So, sa preparation part, kung paano siya i-arte, wala humuhugot ng focus sa mga co-actors ko talaga. Pero emotionally, nag-prepare kasi, gaya nga na sinasabi ko, napaka-special ng project na to. Kumbaga sa kasabihan nga, medyo close to home. I'm just praying and hoping na this project will inspire and help yung mga children going through, actually hindi lang children, even yung mga wives na battered. Anybody na may pinagdadaanan physically, emotionally, through whoever, family members, friends, co-workers, na sana merong mag-speak up, sana merong magkaroon ng strength, kasi mahirap hanapin yung strength, lalo na kapag nabubugbog ka na ng salita, ng physical. Hindi mo na alam, minsan mapapatanong ka ba, tama pa bang lumaban ako ng tama? Kasi ano ba yung sinasabi ko pong tama? Yung, minsan tulad sa kwento ni Grace, may kasabihan tayo mga Pilipino na, nanay mo pa rin yan. Kaya mo yan. Huwag mo na isipin yan. Ano, papakulang mo nanay mo? Nanay mo pa rin yan. Pero para dun sa bata, paano niya tatanggapin yon na siya yung nagkukos ng whatever problem or burden dun sa puso. Pero ganun yung thinking natin. So, yun yung sinasabi ko na sana po mas maraming ma-resolve sa bawat isa. I'm not saying na sa mga abused lang to or whoever, sana may mga ma-heal sa atin para din hindi natin mamalayan tayo yung maging healing ng ibang tao. So, yun lang. Basta ganun lang yung naging effect talaga sa akin ng project. And sana mas marami na pa talagang ma-inspire. Ang hirap niyang i-express. Parang first time ko yatang nahirapan sumagot sa tanong. Ang hirap-hirap niya i-explain, pero sana po pag napanood niyo siya, mas maintindihan niyo kung ano po yung tinutukoy ng bawat isa. Kasi alam kong lahat tayo ay grace sa sarili nating kwento. And sana, sa bawat isa, may nag-save din sa inyo. And with that, Julia, ito na ang panahon para imbitahan ang lahat na subaybayan at abangan ang Saving Grace. Go ahead. Of course, sana po sa inyo pong mga nandito, unang-una maraming salamat sa oras po ninyo. Sana po i-share niyo po to sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo. At sa mga nanonood po, maraming salamat. Sana po supportahan ninyo po ang Saving Grace November 28 na po sa Prime Video. Marami po kaming gustong i-share sa inyo, pero sana po maintindihan niyo kung ano pa po yung gusto namin ibahagi sa inyo pag napanood niyo po itong series na to. Maraming salamat po din. Thank you very much. And now, I invite everyone to please stand for a quick photo op.